Hello po mga mahal na kababayan. Siguro nakikita niyo naman dyan sa monitor po natin. Ang gagawan po natin ngayon ng reaction. Reaction lang. Tungkol sa... Kasi hindi pa natin narinig itong mensahe na nagmensahe itong si Rubin Padilla sa nangyari kay Tatay Digong. Ngayon pakinggan po natin. Sinabi kasi dito ni Rubin Padilla, hindi natin dito kailangan ang matatalino. 'Di ba? Kasi pag matatalino, delikado. Ang pairalin di umano natin ngayon ay common sense. Sige, pakinggan po natin ano ba ang nais na iparating nitong si Rubin Padilla. Pakinggan nyo. Since po na makulong ho si dating Pangulo, hindi pa kayo nakapagsalita, sir, regarding your opinion or your statement with what happened sa nangyari pong ito. Ano pong pinaka dahilan dito? Alam niyo, ako po ay naguguluhan sapagkat kapag pinakinggan mo po ang opinion ng mga abogado, talagang kanya-kanya silang naratibo. Kasi ganyan naman ng batas Depende sa pagkaka-interpret mo. Ngayon, may depensa yung isa, may opensa yung isa, may opensa yung isa, may depensa yung isa. Pagka inabsorb mo lahat yon, malamang masiraan ka ng ulo. Kaya Tama nga naman. Tama ang sabi ni Rubin Padilla. Lahat ng mga paliwanag ng abogado, pag yan, inabsorb mo, sira ang ulo mo. Tama ang sinabi niya. Agree ako doon. Kasi ang mga matatalino, pag nagpaliwanag yan, by the book. By the book lahat yan By the book. Lahat na lang, paiiralin yan si ganito, Republic Act of this. Punta doon na sa kung ano-anong mga batas na ang may gawa, tao din lang naman. Sige, pakinggan natin kung ano talaga ang sasabihin ni Rubin Padilla, Senator Rubin Padilla. doon na lang po tayo sa realidad. Ano ba yung realidad? Yan, Isa lang po realidad. ang realidad dyan. Meron po tayong kalayaan, meron tayong kasarilan, at meron po tayong bansang tumatakbo. Tama, Ibig sabihin, may gobyerno po tayo. tama. Yun po ang isang malaking katanungan. Bakit tayo nandito? Yan. Anong ginagawa natin dito sa Dahig? Anong ginagawa natin sa ICC? Yun nga. Tayo po ay unang republika sa Asia. Tandaan po natin. Tama na naman. Ibig sabihin, tayo po ay matandang republika na rin kung tutuusin. Tayo po ay matagal nang umaandar ang ating gobyerno. Inaamin po ba natin na wala tayong gobyerno ngayon at kailangan natin ng tulong ng mga tiga-Dahig patungkol sa batas? Napakalaki ng point. Napakalaki ng punto ng pananalita ng senador natin na si Rubin Padilla. Hindi na kailangan pairalin ang katalinuhan, ang mga batas-batas na yan. Gamitin lang ang sentido komon. Di ba talaga ang Pilipinas ay the first republic sa Asia? May gobyerno, may batas na pinapairal. The biggest question mark is anong ginagawa doon ni Duterte? Anong ginagawa doon, ba't doon nililitis? Wala bang batas dito sa Pilipinas na maglilitis kay Duterte? Diba? Wala naman niya sa posisyon kung talagang makapangyarihan itong administrasyon, edi dapat nilitis dito sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. Pakinggan pa natin, itutuloy pa natin, medyo may mensahe pa dyan si Senator Rubin Padilla. Huwag na po tayong matalinuhan dito. Tanong na lang po natin sa inyo, bahay nyo. Yung sa loob ng bahay ninyo, nagka-problema kayo sa bahay ninyo, tatawagin nyo ba yung kapitbahay nyo para ayusin yung problema nyo sa bahay nyo? Yun nga Yun nga ang punto. Nagkasala dito sa kaharian mo, ibibigay mo ba sa ibang kaharian para doon litisin? Di ba nakakatawa?
Ang problema ba ng sambahayan mo ang gagawa ng solusyon yung kapitbahay mo? Tama nga naman talaga si Ruben. Kaya nga, hindi na dito patalinuhan. Ang tama dyan, common sense. Ano nga ang ginagawa doon talaga? Diba, we have our own judicial system. We had our own law. Meron tayong sariling gobyerno. Sabi nga, the Philippines is a democratic and republican state. May sariling batas. May sariling judicial system. But hindi dito nilitis si Rodrigo Roa Duterte. Bakit kailangan sa ibang bansa pa? Matandang-matanda na. Tapos ibibigay pa sa iba. Sa totoo lang, sa buong history ng Pilipinas, ngayon lang nangyari yan. Masusulat na naman ito sa history. Masusulat na naman sa libro at pag-aaralan naman ng maraming mga henerasyon. Nalalagay na naman yan sa book natin, sa history, sa aralin panlipunan. Sino ang Pangulong Pilipinas na nilitis sa dahig Netherlands? Ang sagot A, si Marcos. B, si Duterte. C, si Gloria Macapagal Arroyo. D, si Ninoy Aquino. Letter E, all of the above. Yun na naman. Masusulat na naman yun sa... Wala talagang kwenta. Wala talaga. At masusulat din sa history. Sino ang Pangulo na nagpakulong ng dating Pangulo? Sino ang Pangulo na nagpakulong, nagpalitis ng kanyang nasasakupan sa ibang bansa, hindi sa kanya? Diba? At anong taon lamang nagkaroon ng walang kwenta ang judicial system sa Pilipinas? Ang daming tanong. Nako, masusulat na naman yan sa history. Ayan na naman tayo dyan. Nako. Sige, tutuloy natin. Hindi naman po siguro, hindi ba? Logic na lang po. Wala nang matalino. Huwag na natin pag-usapan sino nag-aral, hindi nag-aral. Simple. Anong ginagawa natin dito? Tama. Bakit dito nililitis si Mayor? May gobyerno tayong tumatakbo. Tama nga. Yun lamang po. Yun lang ang opinion. Masakit kasi malapit sa akin si Mayor. Tama. Matanda na si Mayor. Nakita ko kung paano. Hindi ko akalaing magagawa yun ng isang naka-uniforming tao sa dating Pangulong 80 years old. Yun nga. Napakasakit pong isipin yun. Oh. Ang pinangarap po natin kasi sa loob ng 2 linggo na yun, kasama natin si Digong na uuwi. Kasi hindi po tayo naniwala na magtatagal po siya dito. Kapag pinakinggan po natin kasi ang mga nangyari sa Pilipinas, yung hindi makatao na nangyari sa kanya, naniwala po tayo na bilang ang The Hague ay sentro ng human rights at nandito po lahat ang karamihan ng mga leftists na sinasabi po nating naniniwala sa karapatang pantao, parang hindi po yata napagbigyan na makauwi pa yung ating Pangulo. Just to clarify, yun po yung reason kaya po kayo kasamang nagpunta dito days after ho na dinala ko dito sa dating Pangulo. Ay po, naniniwala po akong uuwi si Digong. Sa haba po ng lecture sa akin ni Attorney Harry Roque na patungkol sa ICC dahil sila po ang gumawa niyan yung patungkol sa kung ano yung susundin nilang patakaran dyan. Kasama po si Attorney Harry dyan na gumawa sa kanyang pagpapaliwanag. Talagang illegal ang ginawa sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya hindi imposible na mapauwi. Kasi hindi... Diba? Talaga naman. Totoo. Napakalaking punto.
totoo na medyo talaga hindi illegal ang pagkahuli. Di ba? Ang pagdakip. Bakit? Una, hindi nga nalitis dito sa Pilipinas. Hindi pinadaan sa judicial department or system natin. Hindi nga dito nakasuhan si Duterte. Bakit nga ba naman biglang hinuli at dinala sa dahig? Tapos sasabihin doon, crime against humanity. Bakit ba? Sa dahig ba o Netherlands ba nagkasala si Duterte? Kasama ba ang dahig doon sa mga napatay? May mga taga Netherlands ba na pinatay ang Duterte? Tapos sasabihin crime against humanity? Mahirap ano, pag pinatay palang adik, crime against humanity na. Pero pag ang adik ang naka-rape, nakapatay, hindi crimes against humanity, murder lang. Wala talagang batas. Tama siguro ang kasabihan, kaya siguro marami din ang bumabaliktad sa gobyerno dahil baliktad na rin kasi minsan ng gobyerno eh. 'Di ba? Pagka ikaw gumawa ng mabuti para ang iniisip mo ay yung susunod na henerasyon, kagaya ng ginawa ni Duterte, ano? Ang iniisip niya ay ang mga future generations ng mga anak nyo ay huwag madamay sa maaaring masamang maidudulot ng droga. 'Di ba? Baka maging addict na lahat. Kaya ginawa ni Duterte ay nag-war on drugs siya. At dahil doon sa mga humihit-hit at naging casualty, nakasuhan siya ng crime against humanity. Pero yung mga nahuling mga rapist at yung mga nakapatay, naka-hold up, kung ano-ano pang mga pinagagawa, hindi malang nakaso ng crime against humanity. Baliktad na eh. Baliktad na. Sa bagay, tapos yung mga gumagamit ng pinagbabawal na gamot, yung mga pagpasok ng mga droga dito sa Pilipinas, ayan na naman. Wala na talaga. Wala nang kapag-apag-asa. Tapos, 'di ba 80 anyos tatakas daw, hindi nga makasuot ang sariling pantalon. Tapos hihilahin pa ng malakas na naka-uniform. Na samantalang ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte is the person responsible for increasing the salary of that uniform personnel. Si Digong lang ang tanging nakapagpa-double the salary ng mga kapulisan natin. Hindi ba? Tapos ang huhuli pala yung kanyang dinobol the salary. Tuloy natin. Hindi nga po nasunod yung due process. Walang due process. Kaya ako po'y umasa. At sa gabi nagdarasal na kasabay ko siyang uuwi. Di po ba? So napakaliwanag ng mensahe ni Senator Robin Padilla. He is hoping na pag-uwi niya, when he go to the Philippines back, ay together with his friend, si Rodrigo Roa Duterte. Yun ang inaano niya, pinapangarap niya, nananalangin. Di ba? Talaga kahit kung iisipin mo talaga ganun eh. Mali talaga eh, mali. Hindi kailan magiging tama eh na ang Pilipino ipalilitis mo sa ibang lahi. Hindi talaga katama eh. May sarili kasi tayong batas dito. Siguro kahit yung pinaka-ordinaryong Pilipino tanungin mo, ay mali talaga. Sana nga dumami na ang mga addicts sa Pilipinas at magkaroon ng mga zombie for mga addicts na. Magkaroon ng zombie apocalypse na puro na addict ang mga Pilipino para magising tayo. Diba? Tapos hahanapin na ngayon ang mga kumukontra kay Duterte, hahanapin na sana ganun ang Pangulo ng Pilipinas, matapang, ayaw sa droga. Sinabi niya kasi ni Duterte, I hate drugs. Kaya ang nangyari,
Ang mga adik, sinabihan, di ba ang mga adik, pati ba naman mga siguro may mga na nagtatrabaho sa gobyerno na simple lang, humihit-hit din ng pulburon. Kaya galit sila kay Digong eh. Kasi nga humihit-hit din eh. Humihit-hit din. Sana naman, matauhan ang taong bayan. At yung mga naging biktima ng drugs on war, buti nga sa inyo. Buti nga sa inyo, yung mga nag-adik-adik na yan, pero hindi ko sinasabi yun sa mga naging biktima ng mga inosente, hindi yun ang pinapatamaan ko. Yung mga adik lang, buti nga sa inyo. Kung kahit siguro ako makita ko, humihit-hit siguro. Isipin mo kung ikaw magulang ka, tapos yung anak mo ni-rape ng adik, anong gagawin mo, pakiramdam mo? Siyempre talagang baka nga, mapatay mo pa Tapos ayaw nila. Gusto nyo ba na ang Pilipinas ay magiging talamak na naman ng pinagbabawal na gamot? Kahit tingnan nyo ngayon, kahit online, si lolo, si ate, nag-hit-hit, pinapakita online. Nako. Lakas ng loob Kasi wala na nga si Digong Wala na, nasa dahig na, nakakulong. Goodbye, Tatay Digong. Good luck na lang sa'yo dyan at God bless na lang sa'yo. Sana malampasan mo ang pagsubok sa buhay mo. Dahil sa edad mo na yan, 80 anyos. Nako, iwan ko lang kung aabutin pa si Tatay Digong ng 10 taon. Buenas na kung umabot pa ng 10 taon si Tatay Digong. Dahil nasa Biblia yan Yung magkaroon ka lang ng edad na 70, ay okay na yon. Pero pag lumampas ka ng 70, magiging kalungkutan mo na. Lalo na kapag nakakulong ka. Talagang malungkot na malungkot. Kasi yung remaining time na yan na dapat, yung time na yan na sana yung pagpahinga mo kasi tapos ka na magserbisyo sa taong bayan, yung pahinga mo na yan ay sana yung pinaka-precious moment at time na remaining mo ay dapat ini-spend mo na yan sa mga apo mo, sa mga anak mo, na bago ka man lang pipikit, bago man lang magpantay ang mga paa mo, abay, masaya ka, maligaya ang puso mo. Sino ang magiging maligaya, magiging matuwa, magiging masaya sa kalagayan ng Tatay Digong? At the age of 80 years old, ikinulong. Bakit pa? What is the purpose? Is there justice na matandang-matanda na ikukulong pa? Ano pa ang kwenta ng pagkakulong dyan? 80 anyos na yan, hindi na nga siguro aabutin niya ng 10 taon na. May hustisya pa ba doon? Wala na. Kaya medyo makakatawa ka rin sa ginawa kay Tatay Digong pero makakatawa ka na maiinis ka rin. Ba't hindi nalang pinatawad, nilitis dito sa Pilipinas? Kung dito sa Pilipinas siguro katanggap-tanggap pa Bakit? Kasi yung mga magulang, yung mga anak, yung mga apo, abay, may pagkakataon pa na madalaw, halos araw-araw mapuntahan si Tatay Digong at makausap, mapasaya. Pero yung andun sa dahig Netherlands, magta-travel ka pa ng napakalayo, tapos pupuntahan mo lang. Halimbawa, ikaw, anak ka, andito ka sa Pilipinas, yung tatay mo andun, nakakulong. Tapos bumalik ka, nagtrabaho ka dito sa Pilipinas, tapos nabalitaan mo, inatake. Ano yung pakiramdam mo? May kaya lilipad ka agad papunta doon? Na hindi ka gagastos ng napakalaking halaga. Hindi lang yun naisip ng taong bayan Diba? Nakakalungkot. Parang mali ang napindot ko, hindi dapat tumatawa yun Nako. Kaya mga mahal na kababayan, alam nyo, tama ang sinabi ni Robin Padilla. Common sense, hindi na dito patalinuhan. Diba? Walang justice na nangyari sa paghuli. Yun ay opinion ko lang. Diba? Opinion ko lang bilang Pilipino. Siyempre, kapwa natin Pilipino yan Dapat sana ang kapwa Pilipino, yung puso natin nasa Pilipino din
Bakit ibibigay mo sa ibang lahi? Langhiya talaga. Langhiya talaga. Diba? Walang kwenta ang judicial system sa Pilipinas. Nababayaran. Napapakimi. Nako, iwan ko lang kung talagang, iwan ko kung bakit ganun eh. Kung hindi nakipag-cooperate ang mga kapulisan dito sa Pilipinas, hindi naman madadala si Tatay Digong doon eh. Di ba? Iwan ko lang ba't nagkaganon. Eh, talagang may conspiracy eh. Conspiracy. Ay, sige hanggang na muna mga kababayan. Medyo nakakalungkot ang mga nangyayari sa Pilipinas. Walang patas na batas. Kaya hindi na ako bilib sa batas sa Pilipinas. Kayo ang nagbigay. Kayo ang nagbahid ng batas sa Pilipinas. Hindi patas ang batas sa Pilipinas. Walang kwenta ang batas. Baguhin nyo na yung batas na yan sa Pilipinas. Ibigay nyo na lang yan sa Netherlands, sa Dahig, sa ICC. Kasi wala naman kayong kakayahan. Walang mabuti. Wala talaga. Walang kakwenta-kwenta ang batas sa Pilipinas. Wala. Good night.